Eto na mga kababayan, sa totoo lang, ilang beses po na laging sinasabi ng mga DDS na kinidnap si Digong, maskin mga Duterte, mga anak ni Digong, ay dinukot nga daw ang kanilang tatay at isinuko daw ito sa mga banyaga. Oo, hindi po si General Torre nagsasalita, mga kababayan. Ngunit ngayon, meron kasing isang dating tawag doon, chief ng DFA or Department of Foreign Affairs na nag-react si Tony Boy Locsin. Si Tony Boy Locsin na ang sabi nga di umano ay kinidnap daw si Digong, dinukot daw at isinuko daw sa mga banyaga. Putragis na yan, naturingan kang DFA chief, di ba? Naturingan kang DFA head. Tapos hindi mo alam yung salitang Interpol, hindi mo alam yung salitang warrant of arrest, 'di ba? Sa totoo lang mga kababayan, dito ko napagtanto-tanto talaga na sa administrasyon ni Duterte, halos lahat ng kanyang mga ina-appoint, halos lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete ay mga may sayad. Oo, totoo 'yan. Hindi ko alam kung bakit inukihan 'yan at sinang-ayunan ng gobyerno ng Pilipinas na ang i-appoint ni Digong ay mga bobo. 'Di ba, yung mga walang alam sa batas. Yung walang walang alam niyo yung parang mga just now? Diyos ko, saan ka nakakita ng kinikidnap tapos buong mundo nakakakita, di ba Sir Kendry? Buong mundo ang nakakaalam at bago kinidnap, yung mga kapulisan pa ang nag-aresto. So saan ka nakakakita na kapulisan mismo, di ba, ang tagapagpatupad ng batas at tagapagsugpo sa kaguluhan, yun yung humuli tapos sasabihin kinidnap. Ma'am Ana Amador, hello. Di ba? Kita ninyo. Ay, Diyos ko. Ma'am Sally Rugay, mega love shoutout po kay Renardo Lee. Kala ko matalino yan si Luxi. Nahawa na rin kay Sara Buday. Di ba? Ito mga kababayan, tignan nyo ha. Tignan nyo itong reaction. Si General Torre mismo nagsalita, mga kababayan. Putragis na yan. Si General Torre mismo nagsalita na. No? At sinagot itong issue na ikinidnap nga daw si Digong at isinuko nga daw sa mga banyaga according kay Tony Boy Locsin. O TD Boy Locsin. No? Tony Boy tuloy. O, ano yung kuwangko? Ito mga kababayan. Kababalita lang namin ito nakalipas sa mga araw ito po sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Ayun, sabi ni Ma'am Ana Amador, balita ko mayaman ka na daw, Kent. Oo, sobrang yaman ko nga, Ma'am Ana. Kaya yung nagmura sa iyo, Ma'am Ana, nahihirapan. Yung nagmura sa iyo, Ma'am Ana, naghirap na. Ikaw ba naman, aalagaan mo yung buong pamilya ng jowa mo? Ito po, tuloy natin. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin, sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon niyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, mga kuha nila yan mga ano daw? Sabi ni General Torre, mga kababayan, ba't nawala? Pangulo. Ano reaksyon niyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? well, for one, mga kuha nila yan mga opinion nila yan. So, okay lang na they can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And about the Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, I don't think that
Teddy Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. Pahiya. So I think he has the chance to uh, make his protestations against the law. Ayan, kita mo? Ah? 'Di ba? Naibigay na ba ang hati mo? Nako, Ma'am Ana, walang binigay sa akin sa kanila. Abuloy na lang sa kanila 'yun. Diyos ko, bariya lang 'yun. Yeah? Alam niyo, tignan niyo mga kababayan, sabi ni General Torre, opinion nila 'yan. Yung opinion nila nasa korte na, kaya wala nang dapat anuhin si General Torre dyan. Ngunit itong sabi ni Teddy Boy Locsin, no, na dating DFA chief, na kinidnap daw si Digong, hindi ba daw alam ni Teddy Boy Locsin na ipinirmahan daw, no, wala daw tumutol dyan sa RA o Republic Act Kimirut Keme na kung sino man ang Pilipino, Mamarites Mos ni Hilo po, na makapag-commit, no, or makagawa ng kasalanan na sinasabi nating crimes against humanity ay handang isurrender sa ICC or sa anumang kasalanan na kinumit basta pang international na kasalanan. Diba? Yung katulad niyan, crimes against humanity, pumatay ka ng libo-libo, yeah? Pumatay ka ng ganito na hindi dinaan sa due process. Kumbaga parang nagpatay ka lang ng ibon, parang nagpatay ka lang ng lamok, diba? Parang nagpatay ka lang ng langaw, diba? Nasa saligang batas natin yan or sa Republic Act na kung sino man ang nakapag-commit ng ganyan or nakagawa ng kasalanan ganyan ay isusuko. Di ba? Diyos ko. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ganito lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, bakit halos lahat ng mga inappoint ni Digong ay parang mga walang alam sa mundo? Shh! Parang mga walang, di ba? Yung walang tawag dito, walang mga kamuwang-muwang. Di ba? Oo, Ma'am Lily Tonini, hilo po kay Double B7. And mega love shout out po. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, ano kayang mga nasa isip ng mga tuno? Ano kayang mga pumapasok sa isip nila na lagi nilang sinasabing, kinidnap si Digong, sinuko sa banyaga. Putang ina. Paano kung si PBBM yun? 'Di ba? Ngayon, sa totoo lang, ito gusto ko lang tanungin. Sa totoo lang, itong mga DDS, ang lagi nilang sinasabi, nasaan na daw yung human rights? Nasaan na daw yung karapatan ni Digong? Bakit hindi kayo magbalik tanaw? 'Di ba? Bakit hindi kayo magbalik tanaw? At isipin ninyo, nung panahon ba ni Digong, yung human rights ba, binigyan niya ng pondo para mag-imbestiga sa mga pinapapatay niya? Di ba? Yun bang human rights? Binigyan ba niya ng sapat na pondo para tulungan yung mga pinagpapatay niya na hindi dinaan sa due process? Magkano ang pondo ng human rights na ibinigay nila? Di ba 1,000 lang? Si Marcoleta pa nga yung nagbasa nun eh. Di ba 1,000 lang ang binigay nilang pondo dyan sa human rights? Tapos ngayon, nung si Digong na ang nakulong, naghahanap sila ng human rights at sasabihin nilang kinidnap. Di ba? Dyan sa salitang kinidnap, Ma'am Ginger T. Hilio po. Kaya nga dyan sa salitang kinidnap, dyan napapahamak si Digong kaya hindi nakakauwi. Di ba? Tingnan ninyo ha. Tignan ninyo, anong rason kung bakit hindi nakakauwi si Digong? Dahil sa salitang kidnap. Ito Digong. Kidnap. Ito, ICC. Tignan ninyo ha. Pakinggan ninyo. When a man dinakip si Tatay Digong, ano ang totoong dahilan? At may magagawa pa ba si Pangulong Marcos para pigilan ito? Matapos ang ilang taong pagsisiyasat, tuluyang pinayagan ng International Criminal Court, ICC, ang investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga alegasyon ng crimes against humanity na nauugnay sa kanyang giyera kontra droga. Pero bakit siya target ng ICC? Ayon sa Rome Statute, itinuturing na krimen laban sa sangkatauhan ang malawakang pagpatay ng sibilyan. At ayon sa ICC, may sapat na basehan upang imbestigahan ang mga nangyari mula 2016 hanggang 2019
Pati na rin noong panahon niyang alkalde ng Davao. Oh. Pero teka, hindi ba umalis na ang Pilipinas sa ICC? Oo, opisyal tayong nag-withdraw mula sa ICC noong March 17, 2019. Ayan na. Pero ayon sa Article 127 Section 2 ng Rome Statute, may jurisdiction pa rin sila sa mga krimen na nangyari bago tayo umalis. Oh, ayan na. Ngayon, pwede ba siyang dakpin? Dito nagiging komplikado ang sitwasyon dahil wala nang opisyal na ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Maraming salamat Ma'am Ana Amador sa iyong super chat. Mabuti na yung minura at least may biyaya. Kaya nga Ma'am Ana Amador di ba? Hindi obligado si Pangulong Marcos Jr. na isuko si Duterte. Pero kung may warrant na ilalabas at may bansang miyembro ng ICC na tumulong, posibleng mahuli siya sa labas ng bansa. Ano ang posibleng parusa? Kung mapatunayang guilty, maaari siyang mahatulan ng 30 years na pagkakakulong o habang buhay. Ayan. Depende sa magiging hatol ng korte. Pero paano kung hindi siya isuko ni Pangulong Marcos? Ano ang magiging epekto nito sa Pilipinas sa mata ng mundo? Pag-usapan natin sa susunod na video. Di ba? Ang problema ngayon mga kababayan ay sinuko na nga. Ito ganito yan mga kababayan. Alam ninyo, ang sakit kasi ng mga DDS, ganito yan. Kapag sila ang nambaboy, kapag sila ang bumira, okay lang. Diba? Kapag sila ang tumuligsa, sila ang manira, sila ang bumakbak, sila ang bumira, okay yun. Walang bawal sa kanila. Hindi masama ang ginagawa nila kasi sa tingin nila ay tama sila. Walang mali sa ginagawa nila kasi tama sila. Ngayon mga kababayan, Ma'am LV Linares, maraming salamat po sa iyong super sticker. Ngayon mga kababayan, eto na. Yung mga tinira nila, yung mga banat nila, yung mga paninira nila, binalikan ng gobyerno. Chine-check isa-isa. Minsan may banat doon na foul. Minsan may ginawa silang hindi maganda. Binigyan ng aksyon ng gobyerno. Nag-file ng kaso ang gobyerno. Ngayon na napatunayan na meron silang pagkakamali or nilabag sa batas or below the belt, nakasuhan sila. Alam nyo ang sagot nila? Kinawawa sila. Ginipit sila. At higit sa lahat, ang lagi nilang sinisigaw, kapag kumalaban ka sa mali, kapag pinuna mo ang mali, ikaw ang gagawing mali, ipaparusahan ka, ikukulong ka. Sila na yung pabiktim. Diba, Ma'am Lilito Nini, Sir Michael at Sir Kenry, Ma'am Scarlett, hello po. Diba, kita nyo? Kapag sila ang magsabi, bangag, adik, quick leader, walang kwenta, hindi nagtatrabaho, putang ina mo Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, okay sa kanila yun. Kapag sinabing, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, putang inang presidenteng bangag yan. Diba? Meron tayong presidential candidates na nagkukukin, okay sa kanila yun. Papalakpak sila, mga putang ina nila. Di ba? Kapag sinabi nila na ang imbong amahan gipalubong sa akong amahan, pero ang akong amahan imong gipapriso, tang ina ka. Okay sa kanila yun. Oo, kapag ang DDS magsabing, sabihin mo saan siya dalahin, tang ina ka. Okay sa kanila yun, papalakpak sila mga putang ina nila. Di ba? Pero, hindi nila iniisip yung mga sinasabi nila ay below the belt yun. Hindi porkit freedom of expression yan. Di ba? Hindi porkit, tawag dito, hindi porkit may kalayaan tayong maghayag or maglabas ng salubin at opinion, ay okay yan. Pero be responsible. Dapat may limitasyon yan. Kasi kapag sumobra ka, kapag ikay binalikan ng gobyerno, nga ka. Anong sabi ni Digong? Yan si Bongbong Marcos, ayaw kunyan kasi weak leader yan. Diba? Diba, Ma'am Rian Suzuki? Ma'am Dali, hello po. Diba? Kita ninyo. Ngayon, ang sabi nila,
ginipit ni Marcos si Digong. Naghiganti si Marcos kay Digong. Iputang ina, bakit hindi nyo maisip-isip na si Digong ang naninira kay Marcos? Ni minsan ba nakarinig kayo sa bunganga ni Marcos na minura si Digong? Ni minsan ba nakarinig kayo sa bunganga ni Bongbong Marcos Jr. na sinabihang si Digong drug protector, si Digong ay adik, si Digong ay bangag? Wala. Diba? Tapos ngayon na merong nag-file ng kaso doon sa ICC, 2017 pa lang na ang pangalan ay Antonio Trillanes IV. Diba? Hindi nila mapuna-puna si Trillanes. Hindi nila makasukasuhan si Trillanes. Diba? Bakit kay Marcos kayo bumibira? Samantalang si Digong, inamin ni Digong yan na walang kinalaman si Marcos sa ICC. Ito mga DDS. Ito Digong, Marcos, ICC. Alam nyo, si Digong mismo nagsabi. Very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya ng ICC. Let me just address the Filipino people for one. If there is anything that I did, it was because I did it for my country. Kung tingin ng iba tama, kung tingin ng iba mali, wala akong pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. Let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. Rinig ninyo? Diba? Marcos is nothing to do with the ICC. Bakit si Marcos ang pag-initan ninyo? Ngayon, yung sinabi ninyong kinidnap si Digong, trabaho. Trabaho yan ng kapulisan at ng gobyerno ng Pilipinas na kapag may warrant, susundin mo, warrant yun eh. Sige, tanungin ko kayo. Paano ngayon kung hindi nga si Digong yung may warrant? At paano kung si Trillanes yung may warrant? Sasabihin nyo kaya na si Trillanes kinidnap? Di ba? Paano kung kay Trillanes yung warrant na yun na binasa ni Torre? Sasabihin nyo kaya kinidnap si Trillanes? Sorry na lang kasi si Digong yun, hindi si Trillanes. Nagkataon kasi na si Digong kaya sabi ninyo kinidnap. Diba? Lagi niyong tandaan mga DDS. Lahat ng mga DDS, hindi ko na mapangalanan kasi kadalasan naman sa DDS, bobo yan eh. Huwag niyong isipin na kayo ay tama. Kasi kahit mag-Sergo Balintong tayong lahat dito ngayon, kahit baliktarin ko yung live ko, diba? Kahit ituwad ko tong camera, sa madaling salita, mga kababayan, ang mga DDS, unti na lang. Kayo na nga lang yung naluloko sa sarili ninyo. Kayo na lang yung nag-uutuan. Sasabihin niyo kinidnap si Digong. Diba? Tanungin ko kayo. Paano nangyaring kinidnap na binasahan ng warrant? Paano niyo sinabing kinidnap na sandamakmak na pulis ang nandun? Yung mga pulis ba, hindi totoong pulis? Yung mga pulis ba, naka-uniform pulis lang? Yung mga pulis ba dun, Sara pulis ba yun? Sara Army ba yun? Yung mga Peking Army na nag-uniform ng Army? Yun ba yun? Yun bang mga pulis doon, wala ba yung mga lisensya na naghuli kay Digong? Yun ba si General Torre? Hindi ba yung PNP chief? Hindi ba yung CIDG chief? Yung naghuli kay Digong, wala bang lisensya yun? Tanungin ko lang kayo. Yun bang mga nanghuli kay Digong, wala bang mga lisensya pagiging pulis yun? Wala bang mga ano yun, patches? Di ba? At saka take note, kung kinidnap si Digong, di ba abogado siya? Di sana sinabi na ni Digong na kinidnap siya. Alam niyo mga DDS, dito pa lang sa inamin ni Digong, Let me be very clear on this. Marcos has nothing to do with the ICC. So, walang kinalaman si Marcos dyan. Sumunod lang ang administrasyon ni Marcos, ang kapulisan, ang Interpol at ang CIDG na hulihin si Digong. Pangalawa, mga kababayan,
Kung totoo man ang sinasabi ninyong kinidnap si Digong, bakit, ito ha, ito ha mga kababayan, kung totoong kinidnap, bakit sinabi ni Digong na hindi lagi, naalagi warrant? Ito ha, alam ni Digong, di ba, ano siya? Ito ha mga kababayan, pakinggan ninyo. Ito, tignan ninyo mga kababayan. Buhay. Ito ha mga kababayan. Pakita ko sa inyo. First wala. Nakita natin sa mata. Ito ha, ipapanood ko sa inyo. Tignan nyo. Of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Diba? Binasahan ka ng Miranda rights. Binasahan ka ng warrant. Tapos sasabihin, walang warrant kinidnap. Putang ina, mga DDS. Kung lahat lang siguro ng tao sa Pilipinas ay pareho utak ninyo, pag sinabi mong si Digong nakatae habang hinuli, maniniwala kayo na natae? Diyos ko naman. Alam niyo ba sa ginagawa ng mga Duterte? Alam niyo ba sa ginagawa ng mga Duterte? Ginamit lang kayo to preserve and to maintain their political dynasty and political career in this country. Yun ang totoo. Kayong mga DDS, ginawa lang kayong mga human shield. Pinapanatili nila na may DDS at maniniwala sa kanila para ma-maintain ang kanilang posisyon at hindi sila mawawala sa politika. Kasi kapag wala kayo na mga uto-uto na naniniwala sa kanila, goodbye ang karir nila. Kasi tutuusin nyo, wala naman mga trabaho yan. Ginawa na nga nilang negosyo ang politics eh. Ano ba mga trabaho nila? Kita ninyo? Diyos ko po, andun pa si Hanilit nakaharap. Nandun si Midjaldia, abogado yan. Nandun pa yung isang abogado katabi ni Digong. So do you think, kidnap yun? My goodness. 'Di ba? Sad to say, ang dami talagang bobo. 'Di ba? Ang dami talagang bobong DDS, mga kababayan. Sa totoo lang, 'di ba?